Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood ninyo ay ang running debate ni Brad Eli Soriano at ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Kung meron tayong makikita na dapat bigyan ng reaction, ay ating kokomentuhan. Halina at panoorin na natin. Ang halata naman talagang planted po yun, Brother Eli, dahil meron silang may kaagad silang nakahanda na portion ng excerpt ng ating program na pagdating sa puntong yun, ipinakikita. Na hindi naman pinapakitang buo. Opo. No? Pinuputol ng alanganing putol, ano? Opo, totoo para po. hindi para lumabas na mali tayo sa tao, di ba? Opo, ganun. At yan, ay siguro, bukas mag-live ka uli Kabularan at open mo yung isang line. I-on the air. Opo. Kahit naka-open, kundi man i-on the air, ano, silbi nun. Ako, Brother Josel, Brother Danny, pag tumawag doon, silang tatanong ko Ano? nakahanda ba kayo makipagdebate sa television ng Brother Eli? Yun lang. Yun lang. Ay, mapapagalitan ka. Ulitin lang niya yung sagot niya, Brad Willie. Ano? Oo, pero sa plaza muna. Ay, Ang sinabi po ni kapatid na Josel, totoong bukas ang line ng ating telepono. Open po yan sa lahat. Hindi gaya ni Bularan, kunwari bubukas-bukas ang telepono, ayaw naman. Piram Brother Danny para daw sa kaayusan. Charing. Oo. Kunwari pa ay magla-live at may open na telepono, pero sinubukan ng kapatid, di naman siya makapinasok. Ayaw, Brother Danny, kahit Ayaw. anong pilit. Buko. Sabi nga nung Lloyd Sabihin niya, Castor, welcome ako magtatanong. yun pong mga operator nila, Brother Eli, si Lloyd Castor at si Arthur Inco. Yun po yung mga... Sinasala yung mga magtatanong. Opo, Brother Eli, kahit anong pilit ng mga caller, ayaw po nilang ipatch doon sa mga nasa panel. At ang sinasabi, para daw sa kaayusan, kaya hindi raw nila pwedeng i-on the air ang mga tanong. Masyado na pong Huwag ka magbukas ng gawin mo na lang yung dati na kunyari, may nagtatanong, hindi naman totoo. Opo. Huwag ka na lang magbukas ng line pag Nakalagay. ayaw mo. Di ba, Brother? Opo, nakalagay pa Opo. kunwari, Brother Joseph, sa TV, you can text or call us. Samantalang pagkatatawag ka, hindi naman talaga papalusutin yung tawag nung magtatanong, Brother Eli. Tama naman yun. Pwede Hindi, maganda, ilagay nila yung text. Mhm. Kung ayaw nila magtanong, mag-text na lang tayo. Di ba? Opo. Hindi naman nila pakikita, sinesensor din nila yun. Opo. Marami hindi naubusan ang gimmick ng buko ito. Ang baho na style nila, no? Baho na style ng Ano na yun bulok na yung ano na yun. Di ba ano tawag doon? Bulok na? Opo. Bulok na Style po, style. bulok. Style bulok. Hindi na bumibenta yan Kabularan. Hindi na bumibenta yan. Kaya kayo magla-live kayo. Kabado kasi sila, Brother Josel Kasi once na sila yung nagbukas ng linya ng telepono, tapayagan nila na matanong sila on the spot. At lalo si Brother Eli magtatanong, ay mangangamote itong mga to, Brother Josel. Mawawala ka ayusan. Oo, talagang pati ayos ng buhok mawawala. Magugulo ang buhok ni Kabularan. Sabi sinabi naman niya, Michelle, talagang masakit na ulo ko. Sige. Nakakatuwa itong mga taong ito. Akala mo kasi bata ang kanilang kausap. Hindi naman makalulusot siya sa mga taong sibilisadong nagsusuri. Magbabubukas ka ng telepono, ayaw mo namang yun. Sabi nga, Brother Danny, nung isang tumawag, bakit po sa dating daan? Matagal na po sila nagla-live. Nakakatanggap sila ng mga magtatanong. Anong mong sagot? Huwag yun na kami itulad sa dating daan.
O, kita mo raw yun. Huwag daw itulad yung programa nyo, naglagay kayo ang tamang daan. Oo, talagang ano. May karugtong pa yun, hindi lang narinig nung ano. Ano ang sabi? Huwag nyo na kami itulad sa dating daan. Totoo yun eh. Hindi namin kaya yun. Hanggang ganito lang kami. Ikaw naman eh. Nag-live na kami. Gusto mo mag-air pa ng tawag. Alam mo kapareho niya. Ano po? Nangako na nga ikaw. Gusto mo ito pa. Nangako na. Lumalabas pala, Brother Josel, yung pagka, live, may magtatanong on the air, wala palang kaayusan yung Brother Josel. Wala. Sa kanila, wala. Para sa kanila. Oo. Iba rin ang standard nila, ano, Brother Josel? Magulo utak nun eh. Sige. At kunin naman po natin ang ating mga kababayan na nakagaantabay sa ating mga line ng telepono. Line 14, Candel Alia ng Quezon City. Magandang gabi po. And sabihin ko lang po sana kay Brad Eli, sinabihan po siya na gumagawa ng haka-haka. Kanina po kasi nanood ako ng Tamang Daan eh. Sana po pakipaliwanag din mamaya yung sinabihan po siyang gumagawa ng haka-haka ukol sa yung oras na pagdating ng Panginoon, kasi daw sinabi ni Brad Eli na nag-uusap daw yung Panginoon. Ano ba daw nakatanghod si Brad Eli ba doon at may nasabi siya? Yun lang po. Ano daw, brother Dan? Kasi po, may sinabi daw po kayo na nag-usap yata yung Ama Opo. at ang ating Panginoong Jesus. Ay, talaga nag-usap yun bago bumaba rito, no? Kasi po sinabi kanina, kasi bago po kayo mag-umpisa, sinabi po na Hindi haka-haka yun, kapatid. Ito bibigyan kita ha. Actually, ang unang nag-family planning ang Diyos eh. Aba. Nag-usap nga sila eh. Umpisa, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon Plano. sa ating wangis. Di ba? Hindi ba planning yun? Opo. Tapos, nag-usap sila, pwede ba hindi sila mag-uusap? yung sabi po kasi Dahil may kasama ang Diyos, siyempre mag-uusap sila, kasama niya yung anak niya. Pakinggan mo kapatid sa Kawikaan 34. Ito po ang sinasabi sa talata. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dako? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Mo, di mag-ama yan. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak niya? Di sila'y mag-ama. Yan ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Natural, nag-uusap yan. Kaya nga nung lalangin ng tao, nag-uusap din eh. Kung 1.26 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tuloy. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Kaya pag nakakahuli ka ng isda, mangingisda ka, nakahuli ka ng isda, isa yan sa pinag-usapan ng Diyos eh. Dahil kung hindi yan kasama sa pinag-usapan ng Diyos na ang kapangyarihan ng tao ay higit sa isda, ay ikaw ang huli ng isda, tanga. Hindi ba? Isa yun sa usapan eh. Tapos ano pa, Brother Willie? At sa mga ibon sa himpapawid. Tingnan mo, pinag-usapan din pala nila yung ang tao magkakaroon ng ibon ng kapangyarihan sa ibon sa himpapawid. Kaya ang tao kumakain ng ibon. Pag tingnan mo, pag wala ka ng kapangyarihan, patay ka na. Ikaw ang kinakain ng ibon. Talaga. Yan si Kabula lang kakainin ng ibon niya. Kasi ang tao may pinag-usapan na Diyos at ang Ama at saka yung anak eh. Kung ano mangyayari gagawin nila sa tao eh. Apo. Bibigyan nila ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa himpapawid, at sa buong lupa. At sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. And God said, let us make man in our image after our likeness.
and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Isa yan sa usapan ng Diyos eh. Kaya nag-usap talaga yun. Sasabihin haka-haka, katarantaduhan ni Bularan yun. Yan lang po. Sana nanonood siya para nasagot ko. Oo, hindi naman kasi matututo na yun, kapatid. Sino mo nga naman yun? Sige, thank you Hindi po. na matututo yun. Ang gagawin na lang nung tumutol at pasamain si Soriano at saka ang dating daan. Pero para matuto pa, mahirap nang matuto eh. Nabulag na utak nun eh. Pag ang tao nabulag na ng demonyo ang utak, hindi natatanggap ng totoo. Pero yung prinsipyo na sinasabi ko, na si Kristo bago bumaba rito, nag-usap na sila ng Ama. Sinabi na ng Ama kay Kristo, maghihirap ka. Ayun, nakasulat sa Biblia yun. Sasampalin ka. Nakasulat yun eh. Yeah, ikaw susuntukin ka, dudurang ka. At ipagkakanulo ka ng kaibigan mo. Nakasulat na lahat yun eh. Pinag-usapan na nila yun eh. O ngayon, pag may nagtanong sa'yo kung anong araw ang paghukom, sabihin mo, hindi mo alam dahil hindi ko naman sasabihin sa'yo ngayon. Nako, hindi ka takataya, nasa Biblia yan. Kaya nga nung talungin si Kristo ibig mong sabihin, nung talungin si Kristo, sabi niya, walang nakakaalam nung araw at oras kundi ang Ama lang. Hindi ba totoo na sila'y nag-usap? Opo. Hindi ba naman kaya si Kristo sa talino na yon? Kung si Pedro naisip, Brad na Dani. Opo. Naisip ni Pedro, kailan kaya yung araw ng wakas? Naisip ni Pedro, si Kristo pa, bababa rito, hindi na itanong sa tatay niya, kailan ang wakas? Di ba naitanong yon? Siyempre pag po, hindi mo naisip yun. na yun, tinanong ni Kristo, bobo ka talaga. Walang laman ang utak mo. Yan parang buko na lulutang-lutang sa dagat. Grabe. Kung si Pedro naisip itanong yun Opo, si Kristo yun. pa hindi makaisip na itanong yun. Siyempre, nag-uusap sila ng Ama kung ano talaga ang ipapangaral niya, di ba? Mangangaral po ako, Ama, ano ba papangaral ko? Tinanong niya yun Kaya ang sabi niya doon sa 12:49 ng Juan, hindi ako nagsasalitang mula sa sarili ko. Kung ano sinabi sa akin ng Ama, yun ang sinasabi ko. Di ba? Opo. Sabi sa English, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Porque yo no he hablado de mismo mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que de decir y de lo que he de hablar. Tamo? Kung ano ang sasabihin niya, sinabi na sa kanya ng Ama yan, kapatid na Dani. Opo. Hindi palagay mo ba si Kristo na ating Panginoon, ang Panginoon ng kaluwalhatian, hindi na itanong sa kanyang atatay o Ama? Kung may magtanong sa akin kung kailan ang paghuhukom o ang araw at oras, ang sasagot mo ganito. Usap na sila nun Di ba? Kaya hindi mo nasasabihin ng Ama nung pagparito. Kasi pag sinabi ng Ama, magsisinungaling lalabas si Kristo Opo. wala siyang kasinungalingang gagawin. Kaya hindi talaga sinabi ng Ama sa kanya. Yan ang dapat nating maintindihan. Kaya yung Ama, iba yun sa anak. Iba yung anak sa Ama. Kagaya ng paniniwala ng mga pastor ng nahilo ng mga oneness. Yung Ama raw, yun ang anak. Dahil pala yung anak, ba't naman sasabihin hindi niya alam yung paghuhukom? Ibig mo sabihin, nag-amnesia si Kristo. Opo. Nanggaling lang sa langit, kay lapit nag-amnesia na. Napakamaling paniniwala niyang mga katarantaduhan paniniwala na yan, Brother Danny. Opo. Kaya masasabi ko, sasabihin, hindi raw totoo nag-usap yung mag-ama bago pumunta. Nag-usap yun. Kaya nga, pati sasabihin niya, sinabi sa kanya Di ba? Yun ang ibig sabihin. Hindi paghahaka-haka yun. That is a wise and prudent deduction of things based on biblical available facts
Diba? Opo. O yun. Hindi paghahaka-haka. Ngayon, si Kabularan, wala kasing kakayahang humakahaka. Dahil hindi gumagana. Sabi niya kasi, tiwarik daw ang utak ko eh. Diba? Sabi niya, meron siya, paano yung pagkakasabi niya? Baligtad ang utak. Baligtad daw ang utak ko, sabi nung panel na yun. Hindi baling baligtad, may utak. Sila, kahit anong baligtad ang gawin, parang buko, ang laman sabaw. Yan. Ayan, kaya Kabularan, ibahin mo si Brother Soriano. Sensible yan, may logic. Kayo wala logic eh. Wala kayong sense. Wala. Kapatid na Danny. Hello. Isipin mo, naguguni-guni ko ngayon, kapatid na Josel. Kung totoo yung kanilang parang nunuya na yon, bakit ika? Nandun ba si Ginoong Soriano? Nakatanghod ba siya? Ganun naman ginamit na. Hindi kasi naniniwala na tagalangit ang Panginoong Jesus. Kaya, bago magkatawang tao si Jesus, ay nag-uusap sila. Kaya nga alam ni Jesus ang dapat niyang sabihin at sasalitain na buhat sa Ama. At gusto ko ring madagdag ito na dagdag kaalaman. Kaya, pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kung hindi ka ba naman Bakit? Nung bang magkasundo si Ber Santiago at saka yung si Yolanda, naiiwanan yung asawa niya, nakatanghod ka ba rong Kabularan para katulan mong hindi totoo yun? Ay, bobo. Kita mo, wala ka naman dun eh. Pero anong naging resulta? Ang naging resulta, iniwanan ni Yolanda yung asawa niya at mga anak. Diba? Yung nagtotoo. At hindi nyo kayang baliin niya kahit sa husgado. Diba? Kahit idimanda nyo ako araw-araw, papayag ako. Patutunayan ko, bago iniwanan ni Yolanda yung asawa niya, na sinamahan ni Ber Santiago, natuturutotin si kapatid na Manny, na asawa niya, may usapan niya, hindi naman pwedeng nagkita lang yan dun sa Mindanao. Taga Bicol yung babae, no? Taga Bulacan naman yung lalaki. Nag-usap yan. Kahit hindi ka nakatanghod dun, Kabularan, alam mo yan. Na nag-usap? Na may pag-uusap yan. Ayan. Siwan ko sa'yo, kung yung asawa mo, inakuha mo na lang na hindi mo kinausap. Baka dinaan mo sa pagkaministro mo. Pero kung lang tutuhanin mo sa legal, siyempre kinausap mo asawa mo. Di ba yun ang rightful analysis, Brother Danny? At masama naman pag hinalaan ko Kabularan yung kanyang asawa kinidnap. Dinampot na lang. May usapan kayo, kaya kayo nakarating sa ganyan. Ako. Talagang mas lalo. Kabularan, yung mga puna-punan nyo na sa akin. Ayoko na sanang kasi itong mga caller natin, dinadala pa sa akin yung chismis ni Kabularan. Siyempre, sasagutin ko yung Brother Danny. Hindi nyo ako masisisi. No? Ayan. Baka gusto nyo, ulitin natin 1 year period. Ang sagutan. Hindi ako atras dyan. Marami na naman mababaklas dyan. Atras ka ba, Brother Willie? Hindi po, Brother Eli. Neba. Sa tulong at tawa ng Diyos, basta't buhay tayo. Pero na lang, kumapatay na nila tayo. Apo. Ayan. Sa bagay, masamang implikasyon nga niyan talaga, kapatid na Josel. Yung nasanay sila dun sa hindi nag-usap. Tingnan mo, hindi nag-usap kasi si Ginoong Felix Manalo at yung kanyang anak nang ipaliwanag nung ama yung wakas ng lupa, yun yung panahon ng kanyang pagsipot. Nang ipaliwanag nung anak,
Hindi, ang wakas ng lupa ay ang pagparito ni Kristo. Hindi kasi nag-usap. Sabagay, isa diba? pa yung Brother Danny, yun namang mag-amang Santiago di ba? Ayun kasi, mag-ama kasi yun, Diyos, Oo. saka ang Panginoon. At yung mag-amang Manalo. Sabi ng ama, yung wakas ng lupa, yung panahon ng kanyang pagkasugo. Ay, panahon, sabi naman ng anak. Yung sabi nung ama, yan. Ayan. Panahon ng kanyang pagkasugo, wakas ng lupa. Sabi naman nung anak, pakita rin sa screen. Pakita rin sa screen. Yan. Ayan. Basa, kapatid na Josel. Oh, ang layo. Magkasing kahulugan ba ang wakas ng lupa at mga wakas ng lupa? Hindi. Sabi naman ni Camille RD, hindi. Magkaiba ang ekspresyong mga wakas ng lupa at ang ekspresyong wakas ng lupa. Ang wakas ng lupa, walang mga ano? Opo. Ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi, sa panahong ito, lilitaw ang iglesia ni Cristo. Ano ngayon? Ang sabi nung tatay niya, ang litaw niya, yung sugo, wakas ng lupa. Kaya Ayan. sabi naman nung anak, ay, pagparito pa ni Kristo yung wakas ng lupa. Kaya tatay, hindi ka pasugo hanggang ngayon. Hindi ba ganda na labat niya? If you are going to analyze that, di ba, Brother Danny? Opo. Kaya kapatid na Bularan, magpahinga ka na ng ng talikuran. Sasagot ako, tiyak. Hindi ako pwedeng hindi sasagot. Tandaan mo, sinisiraan mo ko sa mga tao. Hindi ako pwedeng hindi sumagot. Ayokong matakpan yung katotohanan ng katarantaduhan. Ayun. Bagay, Brad Danny. Mag-usap sila tindi. Talagang butata Brad Willie, nag-usap si Kabularan tsaka yung kuya mo, si Ber Oo. Lakdarin. Lakdarin Kapatid na Ber. Ano naman yung sinasabi nila, Ginoong Nabales, na di umano, buhay pa ang asawa ni Kayoli, nagsasama na kayo? Sagot. Marami pong salamat, kapatid na John. Yun po sinasabi nila Ginoong Nabales. Yan po'y hindi totoo. Yan po'y paninira lang. Hindi ho totoo na buhay pa yung asawa ni Kayoli, nagsasama na kami. Katunayan? Ang katunayan po, hawak ko ngayon yung kanyang death certificate. Namatay po siya noong May 2001. 2001. Apo. Yeah. Kailan sila nagsama? Pagkaraan ng ilang minuto, tinanong, kailan ka ba naman naanib sa iglesia ni Cristo? Paano naman, kapatid na Nung Ber? kami ng aking asawa, nung kami ng aking asawa po, na, Sabi po, Brother Eling, 1998, Noong 1998 po, nung ako po'y itiwalag ni Ginoong Soriano, ako po at nung may bahay ko'y nagsasama na sa may Bicol. 1998, kinakasama niya na. Namatay yung asawa 2001. O, di ba? Asa ng logic doon? Kaya nga po ako'y nakambot na ulo Siya pa nagdala ng ebidensya niya, pinakita pang ganun No, yung kanyang death certificate. Pambira. Kaya sabi ko nga, mag-usap at hindi ito mga ito. Plaktado pa rin. Kapatid na Danny. Ang tawag doon, palpak. Sa ibang tawag po, butata. Ayan. Sino ko naman ang hindi. Nakakatuwa itong grupong ito. Kaya doon po sa lahat ng mga nakapanood ng kanilang pakunwaring live kahapon. Ayan, isang simpleng sagot lamang ni Brother Eli ay palagi ko naman mas lalong nalulong ito sa mas malalim na pagkakalubog sa kahiyan. Hindi pala nag-usap Kailan ba nag-umpisa mag-live na may tanungan? Kahapon lamang po yata. Andiyan mo, abangan natin sa susunod, Brother Danny, baka tayo makalusot. Pag nakalusot ka, tawagin mo ako, ha? Ayan. May itatanong ako kay Kabularan, Like na like ko siyang makausap na live dahil gusto ko itanong sa kanya yung tanong na kahit ano isagot niya mali siya. Ay, gano'n. Baka naman, Brother Josel, baka naman nakikinig sila ngayon. Di tumawag na sila ngayon sa atin, di ba? Ikaw naman, test broadcast lang yung kahapon. Simula bukas, tape na uli. Ano yan? Number coding o color coding? Sumubok lang naman sila. Kayo naman Ay, nako. Kapatid na Danny kasi ubos na oras natin. Naubos yung ating oras. Kasi po dito sa kabilang istasyon, sila Kabularan. Kasi po nagsusuri ako ang lagi pong inuubos sa loob ng isang oras, kayo ng kayo, topic. Ngayon, isang na sunod-sunod na araw na, yun tungkol sa pagkakakandidato nyo yata.
Kasi pinapakita nila, pinapalabas nila, meron kayong salita na magkakontra. Meron kayong ayaw, masama, meron itong bandang ulit, sakayot kayo. Ano po ba talaga? Kakandidato po ba kayo, kapatid? Hindi, ganito yun, Mang Tony. Ganito kasi yun. Ako naman po ay naging panuntunan ko na sa buhay, no. Yung aking sarili ay kung maitutulong ko sa kapwa, mismong yung sarili ko, na itinutulong ko yun eh. Siguro, sabi ko nga, kung halimbawa ay kailangan ng bayang Pilipinong serbisyo ko, mahirap naman ako magpa-importante na kung kailangan nila akong serbisyo ko, yung maitutulong ko yung makakabuti sa bansa ba't ako tututol, di ba? Ano? Ngayon, ano naman ang magkakakontra po ron, Tony? Kasi po yung unang pinakita nila, kasi raw meron kayo, sabi nyo, meron kayong nababalitaan dyan na gusto. Palagay ko matagal na po ito eh. Oo, matagal na po yun. Meron kayong nababalitaan dyan na isang mangaral na gustong pumasok sa politiko. Sabi nyo masama yan dahil parang makasalanan yung mga sa politika eh. Ganun po sinabi nyo. Tapos may pinakita na naman sila sa bandang uli. Yun nga, parang gusto nyo pumasok. Wala pa naman ako sinasabi gusto kong pumasok. Ang sabi ko, Tony, ganito. Kung yung politika ay sasalamuha ka riyan, marumi yan eh. Lalo na kung isang mangangaral ka ng Diyos, ba't ka naman makikisalamuha dyan sa politika? Di parang nakikisalamuha ka sa maruming bagay. Ayaw po ng Diyos sa ganun eh. Sabi po sa Biblia, yung kawal na nasa pagkakawal, para kalugdan nung nagtala sa kanya sa pagkakawal, hindi siya dapat mahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Pero kung halimbawa, sa isang pagkakataon na, ibang pagkakataon nakita ko na yung need, yung pangangailangan ng aking maliit na magagawang itulong sa sambayan ng Pilipino, ba't naman ako tatanggi ron? Hindi naman ako namumulitika. Katunayan nga, hindi ako kumakandidato eh. Pero kung ako ay gagawin presidente, kahit hindi ako kumakandidato masama naman yata yung maitutulong mo yung sarili mo, hindi mo itulong. Hindi po ako politiko at ayokong maging politiko, kapatid. Pero, maaari, mayroong occasion na kahit hindi ka politiko, mayroong lumakad na Brother Josel, na party na ikaw kinuha. Tapos nanalo naman. Ba't mo naman tatanggihan kung panalo nga di may kapangyarihan ka para pabutihin at matulungan yung bayan. Ba't naman masama ron? Hindi naman po ibig sabihin nung kakandidato ko, no? Di po, alam nyo yan, mga patikim lang nitong aking mga kabarkada rito. Kinakabahan na po kasi. Kinakabahan, patikim pa lang Isa po kasi sa malalaking issue yan Brother Eli, na malaking pangamba nila Kasi hindi nila kapatid na Willie, Brad Danny, kahit kailan ngayon maipangangahas na sabihin nila ang INC vote ay solid at hindi magpapanalo kay Soriano. Alam nila, kabado sila riyan If ever halimbawang si Brother Eli matuloy po sa presidential race, alam nila mahihirapan sila ngayon lang kapatid na Willie. Kaya at least makakahati tayo ng boto Oo. Ang sabi ko nga ang totoo ron, sabihin nila kandidato nila 3 months before the election. Magkakampanya ako. Titiyakin ko hindi mananalo yung kandidato nila. Kasi hindi nila magagawa na ahead, Brother Eli. Nakikiramdam sila sa survey Hindi nakikiramdam, pero pinakikiramdaman din may mga namamanhik sa kanila, kung ano ba mga kasunduan dyan, di ba? Ganun yun. Kaya sila, pagka halimbawa, malapit na yung botohan, 1 week, 2 weeks, at saka sila nagdideklara, Brad Danny, Brad Willie. Hindi, yung presidential bet nila, sinasabi nila 2 days before the election. Minsan 1 day na lang para po sigurado na Brother Eli, kasi po nadala sila sa mga survey. Kung sinong malakas, yun ang kanila sasabihin, bibit-bitin. Ang problema nilang malaki dyan, Brad Willie, Brad Danny, pagka ang turnout ng mga survey, si Brother Eli ang malakas,
Hindi nila kaya sabihin, si Soriano bitbitin natin dahil... Bagaman ako naniniwala, kapatid na Josel, hindi may iwasan yon na pag si Brother Eli po ay matutuloy at mapipilit natin na maglingkod sa sambayan ng Pilipino bilang Pangulo, no? Natitiyak natin maraming Iglesia ni Cristo boboto kay Brother Eli. Dahil sa katotohanan na marami namang Iglesia ni Cristo na nandun lang dahil sa hindi naman talaga sila sumasampalataya. Iba'y tinatakot at iba naman ay mayroong ibang dahilan. Pero yung ginagawa na nila, kapatid na Willie, ay isang bagay na multong sila ang gumawa. Kinatatakutan nila. Wala una. Ito dapat demanda ito ng electioneering Hindi naman si Brother Eli nagpa-file ng demanda, abot na ang reklamo. Di pumunta ka sa COMELEC at tignan mo kung may Eliseo Soriano nakafile ng kandidatura. Dapat ba raw i-demanda ako? Hindi po. Sabi ko po, di sana magreklamo sila at i-demanda tayo ng pangangampanya. Dahil sila po para bagang tiyak na nilang kayo nga ikakandidato. Hindi pa nga kayo nagpa-file ng kandidatura. Hindi ko pa nga ina-accept yung offer sa akin, ano? At kung alam mo bang meron ng samahan ng mga Bombay at saka mga Chinese na magpipila sa aking kandidatura? Ayan. At ang ibig sabihin niyan, Bro Josel, pag si Brother Eli po ang talagang ibig ng tao, walang maglalabi, hindi pakikinggan ang maglalabi. Yan ang tinitiyak natin. Kaya nga po si Brother Eli hindi tatakbo bilang senador, mayor, dahil lilitaw, pamumulitika lang yon. Ang gusto nyo, si Brother Eli lang lagay natin at tiyak natin na hindi na ang politika sa ating bansa ay kagaya ng dati. Magkakaroon ng malaking pagbabago at may iba ang imahe ng politika, kapatid na Joseph. Sinasabi na ni Brother Eli noon, pag itong mga pastor ng relihiyong ito ang uupo, anong mababago, kapatid na Luz? Di mas lalong lalala? Oo, mare-raid ka araw-araw ng NBI. Dahil papaboran yung kanyang pinagsisilbihan at pinananampalatayang samahan. Walang pagbabago. Pero kung si Brother Eli po ang malalagay dyan, tinitiyak namin sa inyo, tandaan nyo ito. Walang mangyayaring ganyan. Ay, tama ka na. Hirap na hirap ng kalooban ni Kabularan, no? Kabularan, kung sakasakali namang tanggapin ni Brother Eli yung offer, na siya nga ay tatakbo sa presidential race. Tanong naman sa iyo ano naman ang sama? Ano naman ang sama? Ayun sa Biblia. Hindi, pagkokontrahin nga yung sinabi natin Brother Joseph, pagkokontrahin yung sinabi natin, hindi naman nila pinaplay ng buo, ano? Kaya para lumalabas magkakontra kasi kukuha ng kapiraso dito, kuha ng kapiraso doon. Ganun yun Ganun po yun Kaya nga sa atin Kabularan, kung may sama, ilabas mo sa Biblia, maglagay ka ng batayan mong talata. Ang problema sa iyo, katsang ka ng katsang Wala nang maipakita posisyon ng maayos. Bigay mo yung batayan mong talata, lumabang ka ng debate para maipakita mo, meron kang sama. Pero hanggang wala ka na ililitaw, ano naman ang sama? Kabularan. Diba? Ingit lang ba, tita? Ingit lang yan. Kasi alam niya, pag siya kandidato, hindi siya mananalo. Siyempre. Ay, nako. Ayaw ko na presidenteng kalbo. At ako raw pupunta sa impyerno. Unang-una raw pupunta sa impyerno, Brother Joseph. Oo, talaga? Oo, pakita mo, Brad. Unang-una raw ba naman ako pupunta sa impyerno? Mira, yung mga tao na sama ng budi sa kapwa, dadaling ka agad sa impyerno. Hindi pa nga dumadating paghatol ng Diyos Ako uunahin mo sa impyerno. Meron ba ka dyan, Brad Mel? Meron po tayo. Yung ating ipakita. Hindi itong aral niya. Mga kababayan, ito po ay ipinahayag nitong punong ito sa isang kanilang pagtitipon, yung tinatawag ho nilang pasalamatan, pagsamba. Sa lugar ho yun? Sa Apalit. Opo. Sa papalit-palit doktrina. Ang sabi ho niya, kaya ang dami-daming Diyos sa Biblia. Kumukulo ang dami. Kaya ang dai-daing Diyos sa Biblia, kumukulo. Ang dami. Kaya ang dai-daing Diyos sa Biblia, kumukulo. Ang dami. Kung gusto mo nga, mabibilang ka pa rin Nangantyaw po Ang dami-daming Diyos. Ang kinakantyawan pa, yung mga nagtuturong iisa ang tunay na Diyos. Opo. Ang sabi niya, kumukulo raw ang Diyos. Ang reaksyon po niyo sa sinabi niya, sa dami raw ng Diyos, kumukulo. Itong taong ito, ang siyang unang kukulo sa dagat-dagatan nga po ito. Bakit? Biro mo, ako raw ang unang
kukulo sa dagat-dagata ka po, Brother Joseph, ano? Tamo, ang sama ng panalangin nila sa kapwa. Alam mo kung merong unang kukulo ron, mauuna sa akin si Manalo dahil nauna siya sa akin. Brother Joseph, no? Oh, eto mo ang mga aral ni Manalo, mali-mali. Pero yung sinabi ko na maraming Diyos sa Biblia, kumukulo ang Diyos sa Biblia, abay, totoo yun, Brother Joseph. Na, may batayan nyo, nasa 82.1 ng awit yung paano akong kukulo sa impyerno? Totoo sinasabi ko. Apo. Kayo ang kukulo sa impyerno dahil hindi totoo sinasabi nyo. Atin naman, basahin natin ang 82.1 ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayun, tinan mo ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. At siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. O, di ba? Totoo sila. Tinatanggi na lang nila ngayon Yung kanilang pasugo na 1939 issue, na page 21, kung pwedeng ipakita sa screen, Brother Joseph, naniniwala rin naman silang maraming Diyos Page 21, November 1939 issue ng pasugo nila. Sige, pwede ba natin? Ayan na. Sentro natin. Hindi mababasa Sabi nila, bakit pa kami mag-aaral? Sa naniniwala naman kaming si Kristo'y tinatawag na Diyos. Kinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang na Diyos. Yan. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos. Awit 82:6. Kita mo, basahin natin yung 82:6, Brother Joseph. Ang sabi po, aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Di kumukulo ang Diyos dyan. Mga anak pala ng Diyos tinatawag na Diyos Brother Joseph Tama po. Daing anak ng Diyos. Pati nga mga anghel, mga anak din ng Diyos di ba? Ang mga tinutukoy dyan ay ang mga hukom. Sila ang representante ng Diyos upang humatol sa buong Israel. Dahil Diyos lamang ang humahatol. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ano ngayon ang mali sa sinabi kung kumukulo ang Diyos sa Biblia? Sa dami. Di ba? Hindi siguro marunong ng Tagalog itong Bisayang ito. Akala niyang ibig sabihin ng kumukulo, mantika. Kaya ako raw unang kukulo sa impyerno. Alam mo, isa sa mga expression Tagalog, pag sinabi, kumukulo sa dami, ibig sabihin maraming. Ibig sabihin. Ayan ang hindi napag-aralan ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Dahil hindi naturuan ni Manalo, ibig sabihin. Sa bagay talagang mahirap po kausap, Brother Eli, mga Tagalog. Saka hindi katakataka yun, Brother Eli, na hindi nila alam yun Kung yun ng Santa Cena ginagawa nila umaga hapunan yun. Wala silang sense of time Opo. At mo, sa pasugo na nila nababasa na mga anak ng kataas-taasan, tinatawag din na mga Diyos, ang sabi, di ba? Tinatawag din silang Diyos, ikinakapit din sa kanila ang salitang Diyos. O di, ang dai talagang Diyos. Sabi ng pasugo mo yan, Ramel. Ano yan? Kakaawa ka. Kakahiya kayo. Sige na nga, wag na natin pag-usapan. Naalala ko lang, Brother Joseph. Buti na lang, tagumpay ang concert ni Brother Eli kagabi. May maiinggit na naman siya. Opo naman, Brother Eli. At yan nga po, bakit daw kamahal ng ticket? Sabi ni Bularan, ano pakialam niya? Hindi kaya mahal siyempre, sponsor ticket, iba. Opo naman. At saka si Brother Eli yun, presidentiable yun. Kung yung hindi presidentiable, kapatid na Josel, ang ticket ay... mahal pa lang ang ticket natin kay Michael Jackson. Diba? Sponsor, pagka kay Michael Jackson ka pumantay sa sponsorship, million ng sponsorship doon, di ba? Opo naman. Sa atin nga, 20,000 lang sponsor na di ba? Opo. Nako.
Makapuna na lang. Wala na lang mapuna yan sila, sila, yung ano ba, yung mga barkadahan mga kalbo, brother. Na wala ka nang masabunot dahil... Wala eh. Alam mo kung sino yung madalas nakakalbo, brother Joseph? Sino po, Brother Eli? Yung madalas na sinasabunutan ng kasama. O ng babae. Yan, ang alam ko, first stage po niya, Brother Eli, nagkakahati po na yung buhok eh. Diba, yun ang unang stage po niya. Saka aabot sa nakakalbo. Anyways, ang sinasabi nga ho natin, ano ba pinupunan ninyo doon? Ano ba ang reklamo ninyo? Di patunayan yung mali sa Biblia yan. Ang mali, Brother Eli, kung ginagawa nila. Nagbebenta sila ng mga kung ano-ano. May mga abulo yan silang wala sa Biblia. Santa Cena may abulo yan. Tapos pasugo, magkano pasugo ngayon, kapatid na Dani? Ba, hindi ko na alam. Nung araw, bayad doon, 25. 50 yata ngayon ang pasugo nila Opo, 25 nung araw. Hindi pa yon. Hihingi ng abuloy sa miyembro para sa pasugo. Tapos pag na-print na yung pasugo, bebenta. Bebenta naman. Opo. Parang lagaring hapon, doble kayo, umurong at sumulong may kusot, di ba? Opo. Anong masama? Salita ng Diyos ang kinakalakal nitong mga tinamaan ng magugulo na ito. Pero hindi nila. Yan kasi mahirap sa kanila. Hindi nila kayang tutulan si Brother Eli sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Doon sa kanila sinasabing mga puntos, kapatid na Dani. Oo. Yung ba naman pati ba naman pag-awit ni Brother Eli na hindi nila kasi kayang gawin? Ang kanila, panunuya. Panunuya yung kanila. Pangungot siya. Hindi pagbibigay ng katwiran para maidepensa yung kanilang posisyon sa kung ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Hindi ho sila ganun Ang kanila panunuya, yan ba naman na niyang boses na yan? Tinan mo nga, yan ba ang boses na pang-concert na 20,000? Correct. Natanda ko yung sulat ng isang aklat na ang akda, may akda isang Trinidad. Yun daw, sarcasm and ridicule ay last defense of fools. Yun daw, yung mga panunuya, yan ay huling depensa ng mga siraulo. Yun ang sabi dun sa aklat na discussion and debate siya. Paano ang tuya, Brad Joseph? Yun daw ba naman yung boses na ang tickets ng concert 20,000? Ganun po, panuya, Brother Eli. Andun yata si Pilita, no? Opo naman. Saka si Nanit, no? Saka Sex Bomb, no? Saka ang pork chop, no? At andun pa si Claire. Special participation, brother. Alam mo, yun mga performer par excellence, sabi nga ni Claire, saka ni Nanit, ano? Diba? Saka sponsor yun kaya mahal yung ticket na sponsor. Diba? Opo. Yun. Tayo na nabanggit lang naman natin. Pero yung passing lang. Wala naman kwenta yung punan palilitan. Ako raw nanghihingi raw ako sa members ng 20 million. Ba't ako maghihingi ng 20 million? Anin ko 20 million sa members, no? Yung pinapakita nilang video na ninakaw nila sa ating sentral, Brother Joseph. Hindi naman natin binroadcast yun, ninakaw nila Bularan yun di ba? Tama po. Yung video na yun, yun pagkakatipong pangkapatiran yun, it's not intended for broadcast, di ba? Kahit i-broadcast nila, hindi naman nila kinukumpleto, no? Opo. Yun para dun sa convention center, hindi naman para sa akin yun, di ba? Yung convention center natin pati ang mga lupa nito mahigit sa 1 bilyon ang halaga. 20 million lang naman yung pinapa-raise ko para matapos yung kisame, di ba? Pinupuna yun. Para man pinapatunog doon sa kanilang pinakikita na ako nang hihingi ng 20 million sa kapatid. Hindi ako nang hihingi nun, tanga. Engineer nang hihingi nun. Engineer, tanga. Bobo. Engineer nang hihingi nun para matapos yung bubungat kisame. para pinapatunog sa bulsa ko pupunta, Brother Joseph. Opo. At talagang kinukuha nila ng out of context. Binibigyan po nila ng mantsa yung inyong sinasabi, Brother Eli. Dahil wala naman kayong... Ako pa, inaatake ko nga yung abuluyan nyo ng Webes, no? Saka yung SSS nyo, saka yung abuluyan nyo ng Santa Cena. Meron ba sa Biblia yan? Pangungwarta sa miyembro yan. Hindi utos ni Kristo yan.
Yan ang napakaliwanag pangungwarta, walang kasala-sala yan. Huwebes, Linggo, habang mundo'y mundo, Huwebes, Linggo. Sabi nga ng Kapampangan, nung magsawa na yung mga Kapampangan, sabi ng mga Kapampangan, Huwebes sa tarap, Domingong kalbag, panga mapupusimbulan, peso sa malapad. Ayan, di ba? Kaya nabansog sila sa Pampanga eh. Kasi yun nga sila eh, sa isang linggo eh, kung kumulekta sila pagkarami, di ba? Tapos tayo pambabalik rin parang pinalilito tayo mangungwarta. Ang ebidensyang kayo mangungwarta, tinan yung kayayaman ninyo. Di ba? Ako ba mayamang kagaya ninyo? Ay nako. Dati nga po, Brother Eli, kung sabihin sa kasaysayan wala raw pong pambayad ng bangka. Wala raw. Biro mo, 2 pera yun. Walang pambayad ng bangka yung puno nila. Ngayon, bilyonaryo. Bakit? Sa pangungwarta. Di ba? Sa pangungwarta. Ganyan lang. Diyan ang gagaling ang kayamanan sa pangungwarta. Pero para imarka mo si Soriano nangungwarta, hanggang ngayon nga, mahirap ako at may utang ako sa bangko Di ba? Kayo, hindi kayo, wala kayo utang sa bangko. May bangko kayo. Hindi ba gano'n, Brother Joseph, ano? Tapos, ako babaliktarin nyo, sasabihin nyo nung kwarta. Yung 20 milyones buong Pilipinas, pinaninira sa atin hanggang Tacloban. Pati yung concert, nako, hindi tatalad yan. Maghintay ka, may dinodoktrinahan ngayon. 21 choir member nyo. Kita mo. Aray ko. Maghintay ka, sabay-sabay bobotismohan yan, may awa ang Diyos. Nahalata na yung kagaguhan nyo Ayaw kayo lumaban ng diskusyon. Gusto nyo sa plaza para manggulo. Ayaw nyo sa TV. Tigil ka na, nako. Kaibigang Kalbo, tumigil ka na. Hanggang hindi ka lumalaban, di mo na kayang bawiin yan choppy mo. Tanga naman niniwala dito sa mga ito. Kaya sige. Laban ka na ng diskusyon sa TV. Sige, lilibre kita, bayaran ko oras mo. Lumabang ka lang. O kaya yung puno mo. Para isang labanan lang. Kasi pag yung puno mo nahalata ng tao na hindi naman totoo sinasabi, tapos na lahat ng kasaysayan nyo. Kaya ayaw nyo sa TV di ba? May babagsak mo negosyo, Brother Eddie. Oo, laki ng negosyo niya. Biro mo website Kabado sila, kaya nga hindi po nila magawa yung bagay na yan masyadong magparatang. Palilitawin ka sa tao na para bang ikaw pa nangungwarte, no? Pinalilitaw daw hanggang doon sa Tacloban, pati yung concert, inaatake mo, Ano pakialam mo? Yung aking ginagawa, para sa mahihirap, no? Sa bagay po, talagang kabado, Brother Josel, Pero pati yung pagkandidato ni Brother Eli, unahan na tayo, Brother Joseph, makampanya. Aba, ang ginagamit ba naman, Brother Joseph? Alam mo? Yun daw sinasabi ko nung araw, masamang maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon masama yun Talaga? Bigyan kita ng duda, bakit ako, 2 Panginoon ko? Pakinggan mo sa 111 ng awit. Ito po nakasulat dito. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ilan ang Panginoon ni David? 2 po, Brother Eli. Yung nagsasabing Panginoon, doon sa Panginoong sinasabihan. Di ba yan? Yung ama't anak, parehong Panginoon. Ba't yun? Parehong Panginoon ko yun, di masama. Kakalbo ka talaga rito, kabularan. Paano nga naman yan? Ano kaya? Yan ang pag-usapan natin. Basta maglingkod sa 2 Panginoon. Patunayan mo masama, patunayan ko hindi. Kasi, kaya sinasabi sa yung masama ni Kristo, yung isang Panginoon mo, kwarta. Ako 2 Panginoon, ama't anak naman. Di ba? Kaya paano mo sasabihin mo masama yun? Di ba, Brother Joseph? Did you get my point? Opo, Brother Eli, napakaklaro naman po niyan Kaya, kabularan, magandang tema yan. Lalaban ka na siguro ng debate. Puno mo. Manira ng manira, pati hanggang Bisaya, naninira kayo. Ayoko na sana sumagot pero maraming text naninira raw, pati concept. Pakialam mo. Yung ba naman ang boses na yan, pang 20 mil?
Ay, naku. Wala. Naku. Ingit na ingit ito mo. Yan ang aming paraan para kami kahit pa paano kumita. Diba, nag-hire kami ng artista. Meron kaming direktor. Mababait yung direktor namin. Di ba? May floor director. May ceiling director. May lighting director. Lahat ng director meron. O ngayon, siyempre, magbabayad ka sa mga gano'n. Di ba, Brother Joseph? Siyempre po, malaking production yung ganyan, Brother Eli. Oo. Ang production cost, mahigit na 2 milyon, Brother Joseph. Sa bagay po, Brother Eli, hindi po nila alam yun Kasi sila sanay sa Batares. Batares? Alam ko yung Batares Tatakutin yung miyembro. Pag hindi kayo nagtrabaho, hindi kayo tapat. Ganun pala yun. Maimpyerno kayo. Diba? Kaya takot yung miyembro. Malaban, Batares lang. Ibig sabihin. Kaya para tayo pa siraan ng sira, palitawin tayo ng ungwarta. Hoy, mag-concert man kami, legal yun. Di ba legal yun, Brother Joseph? At saka saan ba gagamitin yung proceeds ng concert? Nakalagay naman sa ticket para doon sa pinatatayo nating ospital, Brother Joseph. Di ba? Kaya, naku, inggit ka lang. Inggit lang talaga yan Inggit ka lang. Ikaw kasi tumanda ka, hindi ka makapag-concert. Kahit Moses pala ka, nakakapag-concert. Pero pinapanood. Ang dahil bisita nung kagabi, Brother Joseph. Pati si congressman, 2 congressman yun nandun Kilala ni Attorney Rosal Congressman namin, si Ed. Sa Paranaque, si Mr. Congressman si Alcita. At saka sino pa? Nandun yung representative ng First Family, Brother Joseph, di ba? Kaya... Inggit lang sila. Kaya tinutuyan nila si Brother Eli dyan. Kasi hindi may plano nitong mga ito. Baka kung mag-concert sila, Brad Danny, tagbe 20 pesos ang ticket, hindi pa mabili. Kahit free, hindi papasukin. Kapatid na dyan. Abe, yung manood ka lang doon sa programa nilang 30 minutes, talaga mababagod ka Sa kumpas at galaw ng mata mo lang. Oo nga, ba't gano'n? Yung programa nila, 30 minutes, nakakabagot. Opo, nakakabagot. Nakakabagot. Kahit di ba tayo napapanoorin yung programa, kakasakit ka sa puso. Hindi marunong ngumiti yung mga tao. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.